May lihim na utos po si PBBM kay General Torre. Ito po ay hindi alam ng publiko. Pero gagawan ko po ngayon ng content kasi po binabato ngayon si General Torre. May mga tao po na gustong sumira sa kanya pong kredibilidad. Dagdag pa po nating balita, mga kaistorya, si Mayor Magalong po ng Baguio City ay nagbigay na po ng mga ebidensya, mga dokumento kay PBBM tungkol sa maanumalyang mga proyekto, partikular na po mga kaistorya ang flood control at may kasama pa nga na kalsada. At isa pang balita, si Vice President Sara Duterte po, mga kaistorya, ay naghahanda umano ngayon sa isa na namang panibagong international trip. Ano na tayo? Oh. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon mga kaistorya. Paki-share po at paki-like. Huwag na po tayong magpaligoy-ligoy pa. Ipakita ko na po sa inyo ngayon ang atin pong mga references. Ang sabi po dito mga kaistorya, ito 4 hours ago ha, ministim po ito. A letter, written by the Executive Secretary Lucas Bersamin in 2023 seems to validate the controversial reassignments made by former Philippine National Police Chief Nicolas Torre III and refuted claims he overstepped his bounds. Yun pong ginawa mga kaistorya, no, na reassignment o reshuffle po ni General Torre ay utos po pala yun ni PBBM. Base po mga kaistorya, no, sa isang sulat na ginawa po ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Yang sulat na yan mga kaistorya ay naka-address para sa DILG noong 2023. So sinasagay na Senator Ping Lacson mga kaistorya, parang ang ginawa ni General Torre po ay parang sinasabi niya na sumobra sa kanyang autoridad, sa kanyang kapangyarihan, may binaypas na kanyang opisyal si General Torre. Hindi ho, mali po pala mga kaistorya. Hindi po pala ganoon ang nangyari. Basahin ho natin itong online news article po ni The Manila Times. Palakihin ko po. Bersamin letter proves Torre reassignments valid. Valid po pala mga kaistorya yung reassignment na ginawa ni General Torre sa hanay ng kapulisan. Siya po pala ay sumunod lamang sa kautusan ng presidente natin. Kaya po pala mga kaistorya, nasabi po ni General Torre ito. General Nicolas Torre on relief from post as PNP chief. Wala akong sama ng loob. I'm a good soldier. Kung may order, I just follow it. So it makes sense na mga kaistorya na kaya nasabi po ni General Torre na isa siyang mabuting sundalo, kung may order ay sinusunod lamang niya. Kasi yung ginawa po pala niya mga kaistorya na reassignment sa hanay ng kapulisan ay sumunod lamang siya sa utos ni PBBM. Basahin natin mga kaistorya. A letter written by Executive Secretary Lucas Bersamin in 2023 seems to validate the controversial reassignments made by PNP Chief Nicolas Torre III and refuted claims he overstepped his bounds. A document obtained by the Manila Times showed that the July 13, 2023 letter, which was addressed to then Interior Secretary Benhur Abalos, siguro hindi ito alam ni Secretary John Vic Rimulya kasi ang secretary noon ng DILG ay si Secretary Benhur Abalos discussed the NAPOLCOM resolution recommending the President's designation of officials to key positions within the PNP. So direktiba po ni PBBM, utos po ni PBBM mga kaistorya. No, nabanggit pa nga ang NAPOLCOM. In the letter's third paragraph, Bersamin specifically stated that future designations of third-level officials and or to third-level positions are left to the authority of a PNP chief. Kita ninyo,
Ibinigay po ang kapangyarihan, ang power, mga kaistorya, doon sa sinasabing future designations. Yan na yung reassignment, mga kaistorya. Ibinigay pala ang power niyan sa PNP chief na wala namang iba, ay ang former PNP chief na si General Nicolas Torre, save for designations to third-level positions that would entail promotions to a higher rank which are subject to the confirmation of the NAPOLCOM. So wala pong nilampasang opisyal o autoridad si General Torre. Hindi po siya nag-overstep, hindi po siya sumubra sa kanyang kapangyarihan. According to a source, Torre made the reshuffle apparently convinced he was acting according to the prevailing directive. Ginawa lamang o sinunod lamang ni General Torre, mga kaistorya, yun pong direktiba o utos sa kanya na mula po sa opisina ng presidente ni PBBM, na ang gumawa ng sulat ay ang Executive Secretary na si Secretary Lucas Bersamin. Yun po palang reassignments na ginawa ni General Torre, utos lang po pala yun ng presidente. The source also said it is obvious that Bersamin, the same person who signed Torres' relief papers, gave full control of PNP positioning to the chief back then. Tingnan ninyo yan, mga kaistorya, kawawa naman yung tao, sinisira ang kredibilidad nito. Wala namang ibang sisira, kundi alam nyo na, yung mga umaatake din kay PBBM. Torre was appointed to the post. Ang nakakalungkot lang nito, meron din po tayong mga kapwa sumusuporta sa administrasyon na umaatake din kay General Torre. Siguro hindi niya naman ito alam kasi ngayon lang po ito pumutok, itong balita na ito. Torre was appointed to the post on May 29, only to relinquish it 85 days later. So on and so forth. Kita ninyo, mga ka-story. Kawawa yung tao. Tapos meron ngayong lumulutang mga ka-istorya na usapin, na kaya raw po tinanggal si General Torre, kasi meron daw pong proposal paper, mga kaistorya, kumbaga insertion sa budget na naglalayon bumili ng assault rifle ang DILG, kung hindi ako nagkakamali, para sa PNP, na nagkakahalaga ng 5 billion pesos at hindi raw yun pinirmahan ni General Torre. Yun raw umano ang dahilan kung bakit siya tinanggal. Itinanggi naman mga kaistorya ng DILG yun. Kasi ang sabi po ay hindi raw naman daw totoo. May proposal nga naman daw na bumili ng ganun karami, 80,000 rifles po, kung hindi ako nagkakamali, sa halagang 5 billion pesos. Pero ang utos lang umano kaya General Torre ay i-assess. Wala umanong utos o direktiba na yun ay pirmahan. Yun ang pagkakasabi po ng DILG. Anyway, ihatid ko na rin po sa inyo ang balita tungkol dyan. Ang sabi, DILG denies Torre sack over refusal to buy rifles. August 30 ang balita. There is no truth to allegations that General Nicolas Torre III's refusal to purchase 80,000 assault rifles for the Philippine National Police was the reason why he was removed from the top PNP post, the DILG said. Social media post, may mga post nga naman sa social media na kumakalat ngayon, that went viral on Wednesday said Torre's sacking was due to insubordination as the former PNP chief did not want to sign a request. Tumanggi daw na pirmahan yung dokumento. Tumanggi daw si General Torre for endorsement and budget support to Congress for the purchase of the rifle supposedly on the instruction of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Hindi naman daw totoo na ganoon talaga ang nangyari. In a statement issued yesterday, the DILG branded the story as false. Hindi daw yun totoo. Kasinungalingan daw po yung kumalat na mga impormasyon sa social media. While Remulla received an unsolicited proposal to purchase 80,000 units of 5.56 mm assault rifles, the DILG said he had asked Torre to assess. I-assess lang daw the operational necessity
for the guns. The DIL just said, Remulla also reminded Torre that the purchase could only be done through a congressional insertion as it was not included in the national expenditure program. Since his assumption of office, Secretary Remulla has never facilitated nor endorsed any congressional budget insertion. O wala naman daw mga kaistorang ginawang o inendorso sa Kongreso si Secretary John Vic Remulla na insertion kasi baka gawa na naman ito ng issue ng mga DDS eh. Alam niyo naman mga DDS, di po ba mga kaistorya? The Secretary concurred with the General Torres assessment. There was no directive to purchase. Ibig sabihin, walang utos na bumili ng 80,000 na units ng assault rifle. So itinanggi ho ng DILG, hindi raw ho iyon totoo. Ngayon, dagdag pa pong balita tungkol pa rin kay General Torre. Kumpirmado ho ang ranggo ni General Torre na 4-star general ay mananatili po sa kanya. Ano ho? Aminado ang Napolcom na hindi ideal ang sitwasyon sa liderato ng PNP gayong 3-star general si Acting Chief Jose Melencio Nartates Jr. habang nananatiling 4 ang bituin ng nasibak na si Nicolas Torre III. Ang sabi nila, hanggat may 4-star pa hong nakaupo, hindi ho makukuha ni Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. yun pong 4-star na nararapat bilang Chief PNP. Pwede naman po yung scenario na yun na may isang 3-star general na Chief PNP pero meron pa rin 4-star general. It's not the most ideal but it is possible. So para makuha ni Nartates ang ranggong 4-star ay kailangan magretiro muna si General Torre mga kaistor. Ngayon ito na. Ang sabi dito si Mayor Magalong po ito mga kaistor. Basahin na lamang yung caption na basahin natin. Baguio City Mayor Benjamin Magalong has submitted to President Ferdinand Marcos Jr. documents on allegedly anomalous public works project in his city in the province of Benguet, including a road to nowhere along Cannon Road that was repeatedly funded despite it never being completed. Ito yan mga kaistorya di tinutuon ni Mayor Magalong. Mabuti pa si Magalong kaysa kay Harry Roque. Si Harry Roque sa halip na magbigay ng dokumentong pinangako niya sa Kongreso ay tumakas backdoor. Si Mayor Magalong tinutuon yung sinabi. Baguio City Mayor Benjamin Magalong has submitted to President Ferdinand Marcos Jr. documents on allegedly anomalous public works projects in the city in the province of Benguet, including a road to nowhere along Cannon Road that was repeatedly funded despite it never being completed. I turned over some documents sort of the President's briefer para mas madali niyang makita yung different projects na nagkakaroon ng anomalies. Ganon. Among the red flag projects is a mountain side road that has been funded for years but remains unfinished and is now crumbling due to erosion. Ganon. Sa gilid ng bundok may project, infrastructure na hindi natapos. Ganon. Natatabunan na lang ika ng pagkuho ng gilid ng bundok. It is being funded multi-year. Paulit-ulit na pinunduhan. Pero di matapos-tapos, di ma-terminate sa Cannon Road at bumabagsak na, nagkakaroon ng erosion yung kanyang mga roadsides. Very challenging yung kalsada na yun, kaya di rin namin alam kung bakit ginawa yan. Ay delikado pala yung lugar Yung area na pinagdaanan noon ay bakit doon inilagay? There was no consultation with the local government. Binaypas ang local government. Di malamang ang purpose ay corruption. Nothing, no public engagement also with the communities. Magalong revelations came on the hill, so on and so forth. Kasi inulit lang po ang... Anyway, ito po sa Cannon Road, yun pong rock shedding na infra, mga kaistorya ay siyempre, at pagkatapos ay mas pahahabain pa raw po. Ay nakita ko na ang balita po tungkol doon. So napagawan na agad, kung totoo yun, napagawan na agad ng plano ng administrasyon. Ito na, kay Vice President Sara Duterte. Ano na tayo? Sara Duterte set to visit Japan next for meeting with the Filipino community. Ganon! Naku, biyahe na lamang ng biyahe. Vice President Sara Duterte is embarking on another international trip
a scheduled visit to Japan next month. So, biyahe na naman to, where she is set to meet with the Filipino community there. It will be her third trip to Japan this year. Ganon. Duterte disclosed her trip to Japan when she was speaking to one of her supporters during an interview on Thursday. Ayun yung nakita ko ring video, no? In The Hague, kasi silang magkakapatid, the Duterte siblings po ay nasa, mga kaistorya, nasa Netherlands ngayon, at nananawagan nga si Basti, di ba, mga kaistorya, na magsipunta doon ang mga Duterte supporters para ipakita yung kanilang suporta kay former President Rodrigo Duterte. Kung i-challenge daw po sila doon, ay handa silang harapin yung anumang challenge. Kumbaga parang magrarally sila ron. Sige, mag-demonstrate kayo dyan pag hindi kayo dyan hinuli. Ibang patakaran dyan, kaysa sa Pilipinas, mga kaistorya. Pasensya na po kayo, ha. Ako ho ay hindi live stream ngayon. Kasi kagaya ng sinabi ko kaninang umaga, ay alam nyo namang Sabado ngayon. Alam nyo naman ho ang kumbaga ay trend, kumbaga bahagi na ng tradisyon ng mga Pilipino na tuwing weekend ay nagkakatipon ang mga magkakamag-anak, magkakabarkada, magkakaibigan, magkakapitbahay, nagkakasiyahan, mga kaistorya, nagbi-video okay. So kung mag-live stream ako ngayong oras na ito, malamang ang mas maiintindihan ninyo ay hindi yung sinasabi kung hindi yung background noise ng mga nagsisipagkantahan. Mga kaistorya, pagpasensyahan nyo na kung tayo ngayon ay upload lamang at hindi live stream. So yan po mga kaistorya ang mga balita, impormasyon, komentaryo, kuro-kuro, kritisismo, opinyon na maibabahagi ko sa inyo ngayon. Pakishare po at pakilike, at sa mga bagong viewers natin, kung gusto po ninyo ang ganitong klase ng content, ay ini-invite ko kayo na mag-subscribe dito po sa aking YouTube channel na Juan Historiador. Maraming salamat sa mga sulit ka-istorya natin sa buong mundo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. Ako'y lagi nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa inyong lingkod, sa lagi po ninyong pag-aabang, panonood, pakikinig, paglalike at pag-share po sa akin pong mga contents. Nagpapasalamat tayo higit kanino man sa atin pong Panginoon. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.